Tungkol dun sa buhay na walang hanggan or yung idea ng immortality, kasalukuyan na talagang inaaral ng mga scientists 'yan. About naman dun sa idea na pinipigilan tayo ni Enlil, hindi ako naniniwala na pinipigilan tayo ni Enlil or ng kahit na sino. Medyo matagal lang talaga yung advancement ng science, lalo na kung buhay ng tao yung pinag-uusapan. Kasi 'di ba, kung mapapansin niyo, maraming moral and ethical concerns na kinakailangang i-address kapagka pinag-aaralan natin yung ating species, ang sangkatauhan. 'Di ba? Marami tayong kailangang sagutin. Tama ba na mag-eksperimento tayo sa tao? Tama ba na mag-eksperimento tayo sa bangkay ng tao? Kumbaga, pinoprotektahan kasi natin yung kapwa species natin eh. So, kaya mahirap aralin talaga yung mga kinakailangan ng tao para maging immortal tayo. Actually, yung idea pa nga lang ng immortality is controversial na eh, 'di ba? Deserve ba ng tao na mabuhay ng walang hanggan dito sa mundo? O kailangan nating gawin yung natural na pangyayari sa species natin, which is yun nga yung namamatay. Pero kahit ganun mga ka-LE, feeling ko naman papalapit na tayo doon sa buhay na walang hanggan. Or kung hindi pa natin na-achieve yung immortality, at least nagagawa naman nating pahabain yung buhay ng ating species. Alam niyo ba na nung panahon ni Jesus, nasa 20 to 30 years old lang ang life expectancy ng tao? Ito lang yung expected na edad na inaasahan ng mga tao na mabubuhay sila. So sobrang baba talaga nung mga panahon na yon. Kapag nakaabot ng 30 years old ang tao, considered na sila bilang mga senior citizen. Pero ngayon, dahil sa ating advancement sa field ng medical science at sa pag-aaral natin sa kalusugan ng tao in general, nagawa nating, alam niyo yun, pahabain yung life expectancy ng tao. Sa ngayon, parang nasa 70 years old na yata yung life expectancy ng tao kung hindi ako nagkakamali. So, nadoble siya, di ba? Nadoble siya from 30 years old nung panahon ni Jesus, tas ngayon, 70 na. Imagine niyo yun. Depende pa yan sa bansa mga ka-LE kung mayaman yung isang bansa at maganda yung healthcare service doon. Maganda at magiging mas mataas pa yung life expectancy ng mga mamamayan sa bansa na yun. Kagaya sa Korea, sa Japan at sa United States, di ba? Feeling ko nga mga ka-LE darating yung araw kung kailan yung mga 50 to 60 years old ay makukonsider na lang natin na parang 30 years old lang sila. Kasi magiging mas malakas pa sila eh. Ganun yung mangyayari sa future. Kasi mas makukuha nila yung nutrients and mga supplements at saka mga healthcare services na kinakailangan nila para mas maging malakas sila at maging mas bata sa edad na 50 and 60. Posibleng dumating yung araw na yun, hindi natin masasabi. Yung tipong kahit 55 years old ka na, ang lakas mo pa rin, pwede ka pa rin magpuyat or magparty na parang 30 years old ka lang. Mga ganun, parang nagigets nyo ako mga Kelly, you get the idea. So kahit na medyo natatagalan tayo na makamit yung literal na buhay na walang hanggan o yung physical immortality, at least base sa history natin, alam natin na doon din tayo papunta, di ba? Kahit pa paano alam natin. Pero malay nyo naman mga Kelly, hindi rin tayo sure, di ba? Malay nyo, mali ako. Malay natin, hindi na siya mangyari. Di ba? Baka magkaroon ng nuclear war na tatapos sa ating lahat. O baka naman mga ka-LE, wait lang, conspiracy lang to kalma lang kayo dyan. Baka naman, na-invento na talaga ng mga scientists yung technology of immortality. Pero ayaw lang nila itong ilabas sa publiko. 'Di ba? Hindi ko rin sure. Pwede rin ganun yung nangyayari